Maraming salamat. Wala yon, isa pa makatabilang workers natin. Nga pala, nangsin ako ng pera sa'yo. Huwag mong kalimutan kunin mamaya. Kakahire mo lang, di ba? Dapat i-treat mo ang mga kasama mo. Pang merienda nyo ganon. Kunin mo, baon mo, i-reheat mo na lang mamaya sa break mo. Sunduin kita mamaya pagkatapos. Salamat. Ingat ka. Bye. Ay, iba talaga pag may asawa na. May maghahatid sa'yo at may hinanda pang baon. Pag kinasal ka, mararanasan mo din to. Wala akong balak, Mr. Go. Initin mo to mamaya at ihatid mo sa office ko. Ang laki ng ngiti niya. Hindi kaya in love na talaga siya? Teka! Ang planning department ang naghahanda para sa next quarter na trabaho. Akin na report nyo. Sino mauuna? Ako na po. Para sa susunod na quarter, ang ginagawa ng planning department ay... Sandali lang. Totoo ba itong nakikita ko? Si Mr. Guay. Nakangiti. Nakita ko din. Ngayon ko lang din siyang nakitang na-distract sa meeting natin, di ba? Tignan mo. Sige, yan na lang muna ngayon. Pagpatuloy na lang natin bukas. Tara, tingnan natin. Malamig dito. Dapat mauna ka na umuwi. Ikaw talaga. Eh ano naman? Kaya mo bang sinusundo kita? Oo na, tumubi ka muna. Ako magdadrive. Tara na. Sobrang lamig. Tignan nyo! Umalis si Mr. Gu sa kayong maliit na scooter. Ang babaeng yun. Siya kaya ang misis niya? Naiinggit na talaga ako sa kanila. Paano naman ako? Ang lamig. Nga pala, nasan ang baunan mo? Bigay mo sa akin para mahugasan ko. Kung hindi, mangangamuyin bukas. Huwag na. Ako na maghuhugas nun. Teka lang. Kian, hindi ka ba nabaon ng ulam kanina? Pasok. Mr. Gu, ito na po ang lunch mo. Mukhang masarap ah. Bumili ka na lang ng ulam mo. Sana all may asawa. Tama. Sinadya ko yan para bumabatin bangko. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Sinungaling. Binigay mo sa akin lahat ng ulam, hindi ba? Nagtitipid kasi ako para mabalik ko sa iyong pera. Mas kailangan mo yung pera kaysa sa akin. Sapat pa naman ang sahod ko. Seryoso nga. Kunin mo na. Asawa mo ako, kaya responsibilidad na din kita. Hindi mo kailangan mag-ipon para sa akin. Hindi mo kailangan ibalik yung pera sa akin. Nga pala, ayoko nang pag-usapan pa ulit ang tungkol dito. Mauna na ako. Teka, na pala, gusto ko kumain ng sweet and sour pork mamaya. Paborito ko yun, kaya damihan mo. Siya, sige. Alis na ako. Mamaya na lang.
Teka, ano to? Binalik talaga ni Limo yung pera sa akin? Akala ko matatagalan pa bago niya ibalik. Nandun si Guyanzen ng gabing yun, baka tinulungan niya akong singilin si Lemo sa utang niya. Kung hindi makakabayad si Lemo ng utang niya agad-agad. Hehehe. Good mood ka ata ngayon, may nangyari ba? Alam mo ba? Nakuha ko na yung pera ko. Buti naman. Tinulungan mo ba akong mabawi yun? Mahirap kasi singilin si Lemo. Kapag siningin mo siya, hindi talaga yun siya nang babayad. Oo nga, tama ka. Nagtrabaho kasi siya sa hanging group. Sabi ko na ipapaalam ko sa president namin, kaya siguro natakot siya. Wow! Ang galing mo talaga. Heto, tara sa mall. Bibiling ko kahit anong gusto mo. Mas swerte ka at nakapangasawa ka ng mayaman. O sige, sabi mo libre mo ha. Kung ganon, hindi ako tatanggi. Gusto ko rin masubukan na malibre ng mayaman kong misis. Tara na! Tara. Hello, ano pong kailangan nyo? Para sa kanya. Dito po tayo. Mukhang maganda to. Magkano po to? Ipapasukat ko din sa kanya. Maganda pong napili mo. Isa to sa mga hot seller item dito sa store. Gwapo din ang boyfriend mo. Bagay kayong dalawa. Siguro ay business partners kayo. Anong sinasabi mong business partners? Assistant lang yan sila. Mga assistant? Assistant ko at assistant ng mayamang businessman. Tingin mo ba kaya nilang bumili ng damit dito? Maayos kasi sila tingnan. Kaya hindi ko inasana mahirap pala sila. Ano pang hinihintay nyo? Labas! Huwag yung istorbuhin ng store namin. Anong klaseng service attitude to? Service attitude? Bulag ka ba? Nandito ka sa hanging group. Silang supplier namin. Under kami sa kanila. Isa kami sa top clothing brand. Lahat ng damit dito ay di bababa sa 5 digits. Kung wala kayong pambili, umalis na lang kayo. Narinig mo ba yon? Kailangan ay may pera kayo para makabili dito. Tama. Dapat alam niyo kung saan kayo lugar. Oo naman. Siyempre alam ko ang lugar namin. Di ako mayaman pero at least hindi ako sinungaling. Hindi tulad ng iba dyan, na basta-basta na lang ninanako ang gawa ng ibang tao. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Chicken. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka mabalikan ka ng karma sa ginagawa mo. Ang price ng damit na to ay 18,888. Credit card ba or cash? Gusto niyo ba ipa-deliver ko na lang sa bahay ninyo? Huwag yan naman ipahalata na wala kayong pambayad. Excuse me, miss. Pakilabas ng mga bagong designs niyo. Pero miss, halos 100,000 ang presyo ng mga bagong designs namin. Ang mga sure buyer lang pwedeng makasukat. Hindi mo ba siya kilala? Nanggaling siya sa hanging group. Siya ang design manager doon. Kaya magkakilala sila ni Mr. Gu. Ilang milyon din ang sahod niya. Tapos sasabihin mo din niya afford? Hanging Group? Ang store na may under sa pinakamayaman na kumpanya sa mundo. Ang Hanging Group? Tama ka. Sige po, kukunin ko na po. Ayan na naman siya. Mga madam, ito po ang mga bagong designs namin. Tingnan niyo po. Hindi masama. Ipapatid ko na lang po sa address ninyo. Salamat. Ganyan ba talaga kalitan tingin mo sa iba? Hindi ka ba natatakot na baka i-report ka namin? Galit ka na ata, Pogi. Hindi ba din yan naman talaga afford? Bakit kaya nagagalit kayo? Chicken. Bakit ba inasawa mo tong basurang ito? Bakit ba nandito pa rin kayong dalawa? Malas lang kayo dito. Ano bang nangyayari dito? Kailangan ba talagang maingay habang nagtatrabaho? Manager Yang, nasa mall po natin si Mr. Gu. Mr. Gu? Wala naman siyang sinabi na pupunta siya. Baka nag-surprise inspection siya. Kung ganon, puntahan natin si Mr. Gu. Tara na! Mr. Manager, itong dalawang to kasi. Wala silang pambilit ng gugulo pa. Nanggugulo? Dito pa talaga? Totoo ba ang sinasabi niya? Gusto lang naman namin bumili ng damit. Bibili? Sa tingin ko, gusto nilang magsukat. Isusukat niya lang pero di niyo bibilhin. Paano kung madumi niyang mga damit? Di na namin mabebenta pa ganun. Isa pa,
Paano kung masira ninyo? Kaya nyo bang bayaran? Store manager, nandito lang sila para manggulo. Ngayon nga lang sabi nila magre-report daw sila. Saksi ang dalawang madam na to. Tama, titistigo kami. Store manager, siya ang design manager ng hanging group. Design manager? Tama. Nandito ako para mamili sana ng damit. Pero di ko inaasahan na nagpapapasok pala kayo ng mga ganitong klaseng tao sa store niyo. Hindi ako komportable sa store ninyo. Kapag hindi niyo nasolusyonan na to, hindi na ako babalik dito. At sasabihin ko sa lahat na pangit ang store ninyo. Bilang store manager, dapat ay hindi ko hayaan na mangyari ang mga ganitong bagay. Kundi, mawawala kami ng trabaho lahat. Huwag ka pong mag-alala. Papalisin ko na po silang dalawa. Kayong dalawa, hindi kayo nababagay dito sa store namin. Lalo na't nanggugulo na kayo. Nakaka-apekto na kayo sa pagtatrabaho namin. Umalis na kayo. Tara na. Teka lang. Paano kung di kami aalis? Di aalis? Kung ganun, security nang bahala sa inyo. Itong hanging group shopping malls. Malalagot kayo pag nanggulo pa kayo. Hindi nyo ba alam na kayo ang malalagot? Ang mga katulad nyo, masasamang ugali. Tingin ko'y dapat matanggal kayo sa hanging. Yawang, may 3 minuto ka para pumunta dito sa Carousel Clothing Store. Kapag natagalan ka, tanggal ka na sa trabaho. Bilisan mo. Ikaw? Kilala mo si Mr. Yao? Anong floor ba ang store nila? 4th floor. Saan din tayo? Bilis! Chicken. Balo din parang walang silbi mong asawa. Talaga ang tinatawagan niyang boss ng store na to? Maluwag na ba yung tornilyo mo, Mr. Assistant? Assistant ka lang naman, pero kung umasta ka, parang CEO. Ikaw? Alamin yung lugar nyo. Isa lang kayo hampas lupa. Kalokohan ang pagpunta nyo dito. Ngayon, nagkukunwari ang asawa mo na CEO. Mukhang manilibing ka ng buhay kasama ang asawa mo. Nagsisinungaling lang siya. Umalis na kayo dito. Nakakasira lang kayo ng imay ng store namin. Umalis na kayo. Hayaan mo na. Sa iba na lang tayo mamili. Hindi ka pa na-promote sa trabaho mo. Baka mapektuhan yan dahil Huwag dito. kang matakot. Maghintay ka lang. Makikita din nila kung sino ang aalis dito. Kung ayaw niyo talagang umalis, tawagin ng security. Wag! Security, may nanggulo sa store namin ngayon. Pumunta kayo agad dito. Tumawag na ako ng security. Papunta na sila dito. Kung ayaw niyo makalakad talabas at mapahiya, umalis na kayo. Oo, sige. Gusto kong makita kung sino maglalakad palabas. Mr. Go! Mr. Gu. Pasensya na po, Mr. Go. Nahuli ako. Mr. Yao, tinawag mo po siya Mr. Gu. Nagkakamali ka lang po ata. Ikaw talaga! Mr. Yao, hindi ba't ako ang assistant ni Mr. Gu? Dapat talaga hindi mo ginagalit ang president. Alam mo naman siguro kung paano siya magalit, hindi ba? Oo, tama. Nakita ko si Mr. Gu kanina at ikaw ang assistant niya. Akala ko nandito si Mr. Gu kaya ako punta dito. Nalito lang talaga ako. Asya, sabihin mo, ano nangyayari dito? Ang dalawang to nanggugulo pero ayaw pa rin nila umalis. Hindi yan totoo. May pira kaming pambili. Sila lang nagsabi na di namin afford. At pilit kami pinapalabas. Ano? Di ba ang motto ng store natin ay customers first? Nakalimutan niyo na ba? Pero Mr. Wang, wala naman talaga silang pambili. Hindi sila nababagay na bumili dito. Ang ibig sabihin ng customers first ay kahit na meron o walang pambili ang customer, ay dapat aasikasuhin mo pa rin. Ang simple lang intindihin yan, bakit di niyo magawa? Mr. Yao, mamahalin ang mga items natin. Hindi naman tutulad sa ukay-ukay. Siya nga pala, siyang design manager ng hanging group. Saksi siya sa panggugulo nila dito. Bulag ba kayo? Hindi ko alam paano ka nakapasok at wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 30 minuto para mag-impake at umalis dito. Tanggal ka na, kundi baka may mangyari pa sa'yo. Mr. Yao, ano bang ibig mong sabihin?
Bakit mo naman po kami tatanggalin sa trabaho? Bakit? Dahil maling tao ang inaapi ninyo. Sino naman? Sila ba? Madam, nakinig lang kami sa'yo. Kaya nga namin siya pinapalis, hindi ba? Pero ngayon, matatanggal kami sa trabaho dahil doon. Tulungan mo po kami. Opo. Pakiusap. Tulungan mo kami. Mukhang seryoso itong Mr. Yon na to. Posible kaya, ang walang silbing asawa ni Chikia ay mayaman talaga? Hindi ako pwedeng masangkot uli sa gulo. Dahil mawawalan din ako ng trabaho. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't kayo ang may gawa nito? Ano namang kinalaman ko sa inyo? Dapat nga ang ball of the store ninyo ay matagal nang pinasara. Tara na. Sa loob ng 20 minuto, pag di pa kayo kusang umalis, ipapanambot ko na kayo sa pulis. Mr. Yao, hindi po ba pwedeng pag-usapan muna natin? Panindigan nyo ang ginawa ninyo. Mr. Yao, pagkatapos mo dito, mag-report ka kay Mr. Gu. Mauna muna kami ng misis ko. Pasensya na talaga dahil sa gulo kanina dito sa store namin. Lahat ng gusto nyo sa mall namin ay sagot ko na. Pangbawi ko na sa gulo na nangyari sa inyo. Mamili lang kayo. Mr. Yao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Isa lang siyang hamak na assistant. Hindi naman kailangan na magkakagulo pa dahil sa kanya. Galing sa Shahenging Group. Siya si President Gu. Ano? Naisip ko lang. Guyanzo, bakit pala takot si Mr. Yao kanina? Siguro kasi alam niyang malapit ako kay Mr. Gu. Natakot siguro siya na isumbong ko siya kay Mr. Gu kaya siya ganun. Ikaw ang sidekick ni President Gu, parang si Batman may Rubin. Basta masaya ka. Siyempre masaya ako. Basta masaya ka. Nakita mo bang mga mukha nila kanina? Parang babagsak na yung mga panga nila. Napahiya nga sila. Masaya ka ba dun? Siguro kasi dahil na din si ginawa niya sa akin noon. Hayaan mo na. Di ba mamimili pa tayo? Di ba sabi ko? Libre ko. Tara na. Chicken, pinahiya mo na naman ako. Maghintay ka sa akin. Ilang araw na din kasi yan nangyari, hindi ba? Ay, Chicken. Chicken, maupo ka. Chicken, ilang araw na din napapakita si Mizang dito. Tanggal na ba talaga siya? Yes! Sabi ko naman, diba? Ninakaw niya ang design ko. Nahuli nga siya mismo ni Mr. Gu eh. Ang bait talaga ni Mr. Gu. Si Mizang kasi, kampante dahil sa posisyon niya, kaya siya ang design manager natin. Hindi ko na nga mabila ilan yung pinatanggal niya na intern. Tapos yung design mo, ninakaw niya pa pala. Tama. Narinig ko din yung mga dati niyang design ay di siya ang may gawa. Talaga? Nga pala, Chicken. Assistant ba talaga ni Mr. Gu ang asawa mo? Ang galing naman nun. Pero kakapasok niya lang sa trabaho. May partnership na tayo sa mga Gu. Tapos assistant niya ang asawa mo. Chicken. Huwag mo kami kakalimutan ha. Iba talaga si Chicken. Ano na namang magagawa niyo sa inyo? Mag-o-order ng tekat at pamigay sa inyo? Di ba tanggal ka na? Nagulat ka ba? Chicken. Nakakalimutan mo ata kung sinong boyfriend niya ay senior executive natin. Siya ang kanang kamay ni Mr. Gu. Hindi mo siya mapapalis basta-basta. Isang sabi lang ng boyfriend niya, makakapasok siya sa hanging. Pero ayaw ko sa hanging. Kung nasa hanging ako, paano ako makakaganti sa'yo, diba? Mag-isip ka. Anong sabi mo? Kalma. Ibigay mo na sa kanya. Nandito lahat ang project design ko. Ikaw nang bahala dyan. Sa mga susunod na araw, ibibigay ko pa rin sa'yo at ikaw lang ang magtatrabaho. Ano? Project mo to? Ba't akong gagawa? Chicken, tingin mo ba matutulungan ka ng walang silbi mong asawa? Sa harap ng mall manager, nagtatapang-tapangan siya. Makinig ka. Isang salita lang ng boyfriend ko ay pwedeng matanggal ang asawa mo. Ginawa yan ni Guyanzo para tulungan ako. Hindi ko pwedeng palagan si Mizan. Hindi ko siya hayang mawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Naiintindihan ko.
Mabuti. Galingan mo ha. Makinig kayo. Naghanda ng party ang boyfriend ko sa Imperial Hotel para i-celebrate ang pagbabalik ko sa Chancheng. Pwede magdala ng kamag-anak. Tulad na walang silbing mong asawa. Kung hindi mo gugusto ng mangyayari. Chicken, sumusobra na siya. Ayos ka lang ba? Darling, yung party mamaya, dapat rin nandun ka. Si Chicken kasi, inapin niya ako palagi. Nang dahil sa kanya nang galit si Mr. Gu. Tulungan mo kung paganti sa kanila. Huwag kang mag-alala, darling. Siyempre tutulungan kita. Sige, bye. Chicken. Lagot ka sa akin ngayong bruha ka. Gusto ni Miss Zhang na pumunta ng asawa ko sa party niya. Malamang ay may masama siyang binabalak. Pero, hindi ko rin siya pwedeng pigilan. Bahala na. Bakit nakasunod si Mr. Go kay Go Yanzu? Para siyang boss. Nandito si Chikian. Umalis ka muna. Ang aga mo ata ngayon. May party ang department namin kaya maaga ang uwian. Party? Anong party? Welcome party ni Miss Zhang. Zhang? Di ba tanggal na siya? Hindi na tuloy kasi. Boyfriend niya ang senior executive. Tara na, hatid muna kita. Ninakaw niya design mo nun at tinangkin. Kung pupunta ka sa party niya mamaya, malamang may binabalak na naman siya. Mas mabuting di ka na lang tumuloy. Manager pa rin namin siya. Lahat ng nasa department namin ay pupunta. Kung di ako pupunta, baka sabihin na di ako nakikisama. Eh di, aapihin ako lalo. Kung ganun, sasama ako sa'yo. Gusto kong alamin yung binabalak ni Kuy Ming. Anong sabi mo? Wala. Gusto kong sumama para makilala ko din yung trimming na sinasabi mo. Tara na. Ayoko. May trabaho ka na din at ginagalingan mo. Ayoko naman kaabala sa'yo. Umangkas ka na lang kung hindi malilate ka. Aapin ka nila, sige ka. Humawa ka na mabuti. Teka, dito ang daan. Mauna ka muna, susunod ako agad. Miss Zhang, ang ganda ng kwintas mo. Siguro mamahalin yan. Ganon ba? Ang kwintas na to ay bigay sa akin ng boyfriend ko. Si Miss Reina ang may gawa nito. Pero hindi ko talaga alam kung magkano to. Miss Reina? Siya ang best jewelry design sa buong mundo. Malamay sobrang mamahalin yan. Miss Zhang, narinig ko ng boyfriend mo galing sa marketing department ng hanging. Malapit din na siya kay Mr. Gu. Victim yung boyfriend mo, Miss Zhang. Chicken, nandito ka na. Nandito na bala sa department natin? Wow, ang ganda naman ang suot mong pulseras. Maganda, diba? Maganda nga. Wedding gift yan sa akin ng lolo ng Mr. ko. Oh. Maganda din ang kulay. Para Imperial Green. Parang ano? Hoy mga pulube, anong Imperial Green bracelet? Ordinaryong bracelet lang naman to. Hindi naman ito Imperial Green. Tama ka dyan. Paano mo naman maa-afford ang mga mamahaling bagay? Hindi mo kayang bilhin. Peke lang yung suot mo, chicken. Isa ka lang pulog mapagkunwari. Diba, normal ka lang naman sa office. Hindi ko inaasahang magyayabang ka dito sa party. Hindi naman ako nagyaya. Anong ginagawa mo? Akin ang bracelet ko. Bakit ba? Akin ang bracelet ko. Bakit ba? Peke lang naman tong bracelet mo. Bakit ka ba nagagalit? Tabi-tabi mo lang ba ito tabili? Sa Changi ba? Ang bado ng pagka-green. Halatang pike. Mahirap lang talaga si Chicken. Bagay sa kanyang basurang bracelet na yan. Miss Zhang, sumusobra ka na. Sumusobra?
Hindi naman ako sumasobra ha. May gusto pa nga akong gawin eh. Gusto mong malaman? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ay hala, nasira. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka ito ginagawa? Kita mo na. Peke lang kasing bracelet mo. Binili lang niya ng walang kwenta mong asawa sa bangketa. Mag-sorry ka. Ano? Sabi ko mag-sorry ka. Ay! Chicken! Diba pinatanggal mo ko kay Mr. Gu? Hindi pa ako nagkakaganti sa'yo. Tapos ngayon magsusorry ako sa'yo? Walang ba yung sampal ko? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Nasira yung bracelet na binigay sa akin ni Lolo. Pasensya na talaga. Ang mahalaga, ayos ka. Sino ang sumira sa bracelet na to? Ako ang sumira. Ano naman? Napulot mo lang naman yan sa basurahan. Bakit naman siya manalagot? Sinira niya, kaya dapat niyang bayaran. Peke lang naman yung bracelet. 200 yuan. Sapat na ba yan? Alam mo ba kung magkano yung bracelet? 80 million. Anong sinasabi mong 80 million? Gusto mo magbayad ako ng 80 million para sa peking bracelet na bili mo? Ang bracelet na to ay ang Ice-type Imperial Green. Nasa 10 lang ang ganito sa buong mundo. May nakabili nito sa isang auction kailan lang. Nabili niya ito sa halagang 200 million. 80 million lang hinihingi ko sa'yo. Dahil kasamahan ka ng asawa ko, mabait pa ako sa presyo na binigay ko sa'yo. Miss Zhang, magbayad ka na. Hindi dahil sabi mo 80 million ay totoo na. Ang ganyang Ice-type Imperial Green na bracelet, si Mr. Gula ang nagmamayari niyan dito sa hanging. Siya lang ang may ganyan sa bahay niya. Kung ganun, ba't di mo nalang sabihin na ikaw si Mr. Gu? Kahit na hindi ako si President Gu! Bakit ka nandito? President Gu! Bakit ka nandito? President? Siya ang president? Mr. Choi! Ikaw pala yan. Wala dito si President Gu dahil may inaasikaso siya. Kaya bilang assistant niya, pagkatapos ko sa trabaho ay dumiretso ko dito para samahan ng asawa ko. Nagugulahan ako. Nalito lang ako. Kaya nga sinasabi ko, itong si Chicken, di ko na mabila kung ilang babae pa ang hinaapi niya. Kaya imposible na mapalit siya kay President Gu. Darling, hinaapi nila ako. Ipagtanggol mo ko sa kanila. Paano ko naman maaapi ang assistant ni Mr. Gu? Baka naman wala lang yung nangyari. Tinira ni Miss Zhang ang bracelet ng asawa ko. Ayaw niya ding bayaran. Ano? Sinungaling nga kayong dalawa eh. Para lang sa basurang bracelet ng pagbabayaran nila na ako ng 80 million? Anong tipong bracelet? Anong tipong bracelet? Hindi yan 80 million. Ordinary bracelet lang to. Ano namang 80 million to, diba? To ang... Ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa tumatawag ng pulis? Parang madamputat ng walang hiyang dalawang to. Panayim ka! Sherming, nababaliw ka na ba? Ang bracelet na to, nagkakahalaga ng 100 million! Ano? Ito? Paano nangyari yun? Mahirap lang sila. Assistant lang siya. Ano siya nagkaroon mamahal ng bracelet? Oh my God. Chicken. Ay hindi lang basta assistant, kundi mayaman din. Guyanzu, sumusobra ka na. Anong 80 million? Tapos 100 million? Ang mahal naman ata nun. Hayaan mo na siya magbayad ng totoong presyo nito. Pag nalaman nilang totoong presyo nito, paano kung kaso niya tayo ng fraud? Hindi pwede. Chikian, patawarin mo ko. Nagsinungaling ako sa'yo dati. Sa totoo lang, Hindi ka ordinaryong tao lang. Ikaw ay nawawalang anak ng mayamang negosyante, hindi ba? Alam kong gusto mong gumanti para sa akin, pero... magpakatotoo na lang tayo at huwag magsinungaling. Ayaw mo namang maging masama, tingin nila, hindi ba? makakahanap ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo. Tama ka. Nag-usap na kami ng asawa ko. Hanggat magpapaumanin kayo ng maayos, hindi nyo na kailangan magbayad ng malaki. 800,000 na lang. 800,000? 800,000? Pero hindi na naman ang savings ko. Dali na. Kung ayaw ni Miss Zhang magbayad ng 800,000, edi yung 80 million na lang.
Chicken, patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya. Magbabayad na ako. Transfer mo sa account ng asawa ko. Ang pera ko ay pera niya din. Ang cute nila. Hindi lang gwapo at payaman. Sobrang bait pa. Nakakaingit naman. Asawa ko, yung code mo. Totoo nga. 800,000 talaga. Makinig ka. Hintayin mo ako sa labas. Bilisan mo! Mr. Gu, assistant Gu. Miss Chi, pasensya na sa nangyari kanina. Ako na ang humihingi ng pasensya para sa girlfriend ko. Okay lang. Wala yun. Mr. Choi, bantayin mo ng maigi ang girlfriend mo. Pag dun pa lang, di mo magawa ng maayos, pagdududahan ka ng kakayahan mo sa trabaho. Opo. Ayokong may ibang makakalam kung sino ako, okay? Opo, naiintindihan ko. Kayong lahat, pasensya na, kumain at magsaya na tayo. Lahat ng pagkain ay libre ko. Ang party ay sisimulan na natin. Mr. Gu, mauna na po ako. Ganun ba talaga pag mataas ang posisyon sa kumpanya, masyadong magalang? Takot ata siya sa'yo. Alam mo ba kung bakit natakot siya sa akin? Hindi. Kasi ako ang Robin ni Batman.